Okay guys, so welcome back sa aking YouTube channel. So ang topic natin ngayon ay tungkol po ito sa kung paano mag-rewind ng 1 horsepower water pump motor. So ayan, so ito na yung kanyang diagram. So dito sa taas, so ito yung kanyang running windings. So kung makikita natin ay mayroon itong 4 layer bawat pole. At ang size ng kanyang magnetic wire ay size number 22. At sa unang layer from 1 to 6 slot, so ito po ay merong 42 turns. Din sa second layer from 1 to 8 slot ay ganon din, 42 turns. Din sa pangatlong layer from 1 to 10 slot, so ito po ay ganun din, 42 turns. Din the last sa ating pang-apat na layer from 1 to 12 slot, so ito po ay meron ding 42 turns. Tandaan kung anong turns sa ating unang pole ay ganun din sa kanyang second pole. Pagdating sa kanyang starting windings, so ito po ay meron lamang pong 2 layer bawat pole. At ito yung kanyang span in sa ating unang layer from 1 to 10 slot. So ito po ay merong 66 turns. Sa second layer from 1 to 12 slot ay ito po ay meron ding 66 turns. At ganun din kung ilang turns sa ating unang pole ay ganun din sa kanyang second pole. Sa winding connection naman ay mag-start tayo dito sa kanyang line 1. So ang in sa unang pole sa kanyang running at out sa second pole sa kanyang starting ay makikita rito ay ating pinagsama sa isang connection. At ito na yung kanyang magiging line 1 or common. Din sa kanyang line 2, so kung ating titingnan yung out ng ating second pole sa kanyang running, so ito po ay papunta sa kanyang line 2. So ito na yung kanyang line 2. Din sa unang pole naman sa in ng kanyang starting winding, so ito na yung connection papunta sa kanyang starting capacitor. At sa kabilang paa ng kanyang starting capacitor ay ito na yung papuntang line 2. Okay, so ito yung ating gagawing sample guys. So ito po yung core mula sa 1 HP din na pressure washer. So ito po ang ating gagawing sample para sa ating actual rewinding ng water pump motor. So kasi laki lang din po sila sa ating water pump. Din ito po ay meron ding 24 slot. So ito po guys ay tinanggal ko lang mula dun sa kanyang case na aluminum, at para maipaliwanag natin ng maayos ng step by step kung paano maglagay ng windings dito sa kanyang running at sa kanyang starting windings. Okay, so simulan natin sa
running coil. At bago tayo magsimula ay kukunan muna natin ng pattern dito sa kanyang core para sa sukat ng pull nya at sa bawat layers. So dito kahit isang layer lang ang sukatan natin ay automatic na ito pagdating sa kanyang winding mold. So ang sukatan natin yung unang layer from 1 to 6 slot. So ito na yung ating pattern guys. So yan, ito po ay ating pinagduktong na lang yan. So ito po ay nasukat ko na at ito na po yung kanyang tamang sukat from 1 to 6 slot. So ulitin natin. So magbilang lang tayo ng butas from 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ipasok natin dyan 1, 2, 3, 4, 5. So ito na yung pang-anim na butas. So yan ang ating first layer guys. So ganyan lang. So ito po ay kailangan ilagpas mo lang dito sa mylar na ito. Hindi rin maganda guys kung masyadong masikip dahil maglalagay tayo dito para sa kanyang starting winding. So mas mahirap kapag masyado tayo masikip. So kailangan bigyan natin ng konting allowance nang sa ganun po ay hindi tayo mahirapan magpasok doon sa kanyang starting windings. So ganyan lang at ganun din sa kabila. So yan, tama lang to guys, huwag masyadong maluwag at huwag masyadong masikip. So yan, yun yung ating unang layer from 1 to 6 slot. Kahit ito lang yung ating kukunan para sa ating winding mold. At ito yung ating winding mold guys. So ito yung sinasabi ko na automatic na para sa ibang layer nya kahit isa lang yung ating sinukat. So start tayo sa unang layer. So ito yung kanyang unang layer, pangalawa, pangatlo at pang-apat. So yan, na-set up na natin guys. Ilalagay lang natin dito sa kanyang rewinder. So ito po ay pwede na ito ay turns. So umpisa natin sa unang layer, sumunod second, third, at ito na yung kanyang fourth. Tanggalin natin guys dahil ito po ay pattern lamang. So yan, okay. So for example, ito yung ating unang pull. So ito po ay merong apat na layer. So isa, dalawa, tatlo, apat. So ito yung kanyang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. So ito yung kanyang beginning at ito naman yung kanyang ending. So isipin na lang natin guys. So ito po ay mayroong, so base sa ating diagram, so ito po ay mayroong 42 turns. So ito din at ganoon din ito. So parehas itong apat na ito na mayroong 42 turns, no? So ngayon ay mayroon na tayong unang pull. So kailangan pa natin ng isang pull pa para sa ating second pull. So kung anong turns sa ating unang pull ay ganoon din sa ating second pull. So gagawa tayo uli para sa ating second pull. So ayan guys, for example ay meron na tayo dalawang pull.
at mayroong taga-apat na layer. So ito na yon. For example, ito yung ating unang pole na mayroong apat na layer, at ganoon din dito sa second pole ay meron ding apat na layer. So ito po ay magkakaiba ang sukat at mukha lang silang magkakasukat. So ito yung pinakamaliit at nag-umpisa mula dito at unti-unting papalaki. Ganoon din dito guys. Yan. So ngayon umpisa na natin maglagay sa unang pole sa ating running coil. At unahin natin yung ating unang layer. So from 1 to 6 slot ito guys sa ating unang layer. So sa unang layer guys, so ito po yung kanyang beginning ng ating winding. So mag-start siya sa unang layer. So dito sa left side, yan. So ito yung una nating ipapasok, kung saan dito yung kanyang beginning. So ayan guys, na insert na natin yung ating unang pole with 4 layers. So kung makikita natin guys, so ito yung ating beginning. So nag-start siya sa unang layer. So ang unang layer natin guys ay from 1 to 6 slot. Kung bilangin natin mula rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dito siya nag-start at dito siya lalabas. So iikot siya hanggang 42 turns. So pagkatapos, so tatawid siya dito. So ito po ay naka-series connection lamang po. So parehas lang po lahat itong apat na ito. So parehas lang po yung kanyang direction. So ito po ay naka-clockwise. So ito dito yung kanyang ending. Din tatawid sa pangalawang layer. So turns ulit hanggang sa 42 turns. So dito naman sa second layer, so ito naman yung kanyang ending. So tatawid siya dito sa pangatlong layer. So ikot naman siya ng 42 turns at pagkatapos dito yung kanyang out at tatawid dito sa pang apat na layer. So ikot ulit hanggang sa 42 turns. So ito na yung kanyang beginning guys dito sa kanyang unang layer, at ito naman yung kanyang ending dito sa kanyang 4 layers. So ito na yung kanyang pang-apat na layer. So ayan, mayroon na tayong dalawang out sa ating unang pole. So kailangan natin dito para dito naman sa ating second pole. So ito na yung kanyang pangalawang pole. For example, so ito yung kanyang beginning. So tatandaan nyo guys, pagdating sa second pole, so ito naman po ay counterclockwise. So ito na yun guys, yung ating pangalawang pole, 4 layers. So ito yung ating unang pole kanina, at ito na yun ngayon yung ating second pole. So ito po ay counterclockwise. Kung kanina po ay pakanan tayo, so ngayon ay ito na yung kanyang beginning, kanyang unang layer. So mag-start siya sa kanyang pang-anim na butas at lalabas dito sa kanyang unang butas. So kung bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mag-start siya sa unang sa pang-anim na butas at lalabas dito sa kanyang unang butas. So start siya. So ito na yung kanyang beginning. So ito ay counterclockwise. So ito rin ay naka-series. So
sa apat na layer na ito ay nakaseries lang po siya. So ibig sabihin, so same direction lang po. So ito na yung magiging ending niya at ito yung kanyang beginning. So ngayon ay meron na tayong apat na output. So ito yon. So ang beginning kanina ng ating unang pole, so ito nag-start tayo sa left side. So yan. Oh, balik. So ito yun guys. At ito na yung kanyang ending. Ngayon dito naman sa kanyang second pole, so dito naman yung kanyang start. So ito po ay counter clockwise. So sa winding connection naman guys, so ito ulitin ko so ito yung ating unang pole at ito yung kanyang second pole. So ito yung kanyang beginning, ito yung kanyang ending. Sa second pole, ito yung beginning at ito yung kanyang ending. So ang beginning ng ating unang pole at ending ng kanyang second pole, so yun po ay yung ating i-connect. So dito ang daan natin, ayan, dito. So pag-connectin natin to, so yan guys, na-connect na natin yung beginning ng ating unang pole at ending ng ating second pole. So yan po yung ating pinag-connect. So ang natira yung beginning ng second pole at ending ng unang pole. So ngayon ang isusunod natin dito ay yung ating starting windings. So ang start natin ng ating starting windings sa unang pole, so ito yung ating unang pole ng ating running winding. So ang starting guys ay dito natin ilalagay. Kung makikita natin dito guys ay mayroon siyang bakanting apat na slot. So isa, dalawa, tatlo, apat. At ganoon din dito sa kanyang tapat, meron din apat na butas, isa, dalawa, tatlo, apat. So itong dalawang butas na ito sa right side at dalawang butas na ito sa right side. So ito po ay para sa slot ng ating unang pole ng running ay ng starting winding. At yung dalawang slot naman dito sa left side at dalawang butas na ito, so ito po ay para naman po sa kanyang second pole ng kanyang starting windings. So ayan guys, nalagay na natin yung kanyang unang pole sa starting windings. So ulitin ko, so ito yung ating unang pole sa kanyang running at ito naman yung kanyang second pole sa kanyang running. So ang natira yung ending ng unang pole at beginning ng second pole. So yun po ang natira na terminal, dalawa, dahil yung beginning ng ating unang pole at ending ng ating second pole, so yun po yung ating pinag-connect. So ito na yung natira niya, beginning ng second pole at ending ng unang pole. So ngayon ito naman yung kanyang windings para sa kanyang starting windings. So ang direction ng kanyang winding guys ay katulad din sa unang pole.
sa ating running. So parehas lang po yung kanilang direction. So ito po ay clockwise. So mula dito, so ito yung kaniyang unang layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 slot span in yung kanyang unang layer. So ito po ay merong 66 turn. At ganun din sa kanyang second layer from 1 to 12 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ito po ay 1 to 12 slot yung ating second layer. So ito yung kanyang beginning, guys. At ito naman yung kanyang ending. So ito po ay clockwise. So ganun din sa ating kanyang second pole. So katulad din sa kanyang second pole ng kanyang running na counter clockwise.